Magandang araw mga kababayan, tayo nagbabalik na naman para sa isang panibagong video na kung saan ang panunuorin natin ay ang interview ni Willie Revillame sa One News ng TV5 na kung saan doon ay itinanong sa kanya kung ano ang kanyang magiging maipapanukala kapag siya ay naging isang mambabatas na. Maliban dyan is itinanggi din niya sa interviewing ito ang kanilang ugnayan, yung pagkakaugnayan nila ni Pangulong Duterte. So without further ado mga kababayan, let's go and watch the video. Ba kayo mga panukalang naisip? Wala pa kasi, hindi pa ako nananalo. Pag nanalo ako, doon ko naisipin lahat. Ang iniisip ko muna, one step at a time. One step at a time. Huwag mo muna akong tanongin ng mga ganon. Naku, Kuya Will, may mga iba magsasabi na dapat ganon yung proseso. Dapat isipin mo na muna. For example, kasi... Wala akong ano sabihin. Alam mo, gumawa ka naman na mabuti at masama, may sasabihin sila sa'yo. Lahat naman binabash eh. Tingnan mo sa lahat ng... Ayan mga kababayan, sabi ni Kuya Willie, sa kanya niya iisipin yung anong maaari niyang ipanukala kapag nanalo na siya. Mga kababayan, dapat bilang isang aspiring senatorial candidate, dapat mga kababayan is may plano ka na gagawin na ipapanukala kapag ikaw ay naging isang mambabatas na. Kasi nga, hindi madali ang trabaho na gumawa at magbalangkas ng mga batas. Kasi mahabang talakayan yan. Dapat meron kang enough knowledge na makipagsabayan sa mga mambabatas na mayroong alam regarding sa mga batas. Kasi kapag ang iniisip mo is doon ka pa mag-aaral kapag naging isang ganap na senator ka na, parang may mali kapag ganun mga kababayan. So dapat mentally prepared ka. Bilang isang simpleng mamamayan, ang mga sinasabi ko ay aking opinion lamang kasi tayo ay pipili ng isa na namang magiging leader upang mamuno sa ating bansa. So ang trabaho po ng mga senator ay gagawa ng batas. Kung sasabihin mong saka ka na mag-isip ng anong ipapanukala mong batas, kapag ikaw ay nanalo na, para sa amin, sa mata ng mga mamamayan, wala po kayong konkretong plano para sa future ng ating bansa. Now mga kababayan, pakinggan naman natin yung sinabi ni Willie Revillame regarding sa pagtanggi niya sa kaugnayan nila ni Pangulong Duterte. Yun nga lang, kayo po ay nalilink sa former President Rodrigo Duterte. Lalo na tinaas niyo po yung kamay ninyo. Paki-check mo yung nalilink ha. Noong January 2024, ano nalilink kami? Doon sa Maisog Rally, parang sinabi niyo rin na handa na kayong tumakbo. Hindi ko sinabi yun. Noong January. Ayan. Mga kababayan, tahasang idininay ni Willie Revillame na unang-una gusto niyang i-clarify yung about sa pagkaugnayan nila ni Pangulong Duterte, at aside from that, itinanggi din niya na itinaas yung kamay niya ni Pangulong Duterte. 2024. Hindi, handa na ako magpasaya at tumulong. Pero in-endorse po kayo. In-endorse po kayo ni President. Tinaas yung kamay niyo. Tinaas yung kamay. Hanapin natin mga kababayan yung litrato na sinasabi ni Gretchen Ho. So, ayan yung sinasabi ni Gretchen Ho mga kababayan na itinaas ni PRRD yung kamay ni Willie Revillame. So, hindi niya maitatanggi mga kababayan dahil yan, may resibo. Kitang-kita naman na itinaas ni PRRD yung kamay niya. So, anong ibig sabihin yan? So, ang picture na ito pala mga kababayan ay kuha noong first Maisog Rally sa Davao City. Ibig mo sabihin, baka masakit lang naman yung aming mga kamay. Will naman Boto nyo to. Pero kayo po yung nandun sa Maisog Rally na very political. Kasama niyo po yung former president. You're very close to, are you very close to them? Gaano kalalim po yung... Hindi naman, kasi tinatawag niya ako, gusto niya ako tumakbo senador before, hindi pa ako handa. Yun lang. Yun nga yung next question ko sa iyo actually. He was encouraged. So, ayun mga kababayan, panoorin natin yung video na kung saan sinabi ni Willie na siya ay handa na kung saan ang video ito mga kababayan ay kuha noong Maisog Rally. Pinagdasal ko itong mabuti. Kung ano po ang magiging desisyon nyo, yun ang susundin ko. Palagay ko, handa na ako. Handa ho akong gumawa ng kabutihan. Handa ako magsilbi. Hindi lang sa bayan. Handa ako magsilbi sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Again, mahal na Pangulo,
Maraming salamat sa tiwala. Kung ano yutos siya sa akin, magmula sa puso ko, susundin ko po. Maraming salamat. So ayun mga kababayan, malinaw na sinabi ni Willie na handa na siya. Na mga kababayan, ating pakinggan ang sinabi ni Willie na kung gusto ng Malacanang na gamitin ang kanyang show para sa siguro para sa pangangampanya. Diba? Ikaw po ba nagsabi kay former President Duterte that you're running for I Senate? talked to Senator Bongo, pagpaalam mo ako. I talked to the Vice President na sabi ko, I'm running. Kanina lang po yun, yung conversations niyo with Kahapon. Ano po sabi nila? Makakarating. Yun lang, pakisabi na lang. Kasi syempre wala naman akong way makipag-usap kay Presidente Duterte. Wala bang advice binigay Alam mo, sa inyo? I'll tell you this. Maano akong tao maayos akong tao, marespeto ako. Kinausap ko lahat. The Vice President, Senator Bongo, Senator Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, Senator Tito Soto. I've talked to them. Even Honey Rose Mercado from Malacanang. Giving courtesy na ito yung bala ko, baka magtumakbo ko, ano ba sa tingin nyo? I'm asking advices, no? So, okay naman sila lahat, positive. And the most important thing is si MVP. Kasi I have a contact with TV5. No? Sinabi niya, Di ba mga kababayan, correct me if I'm wrong, si Manny Pangilinan mga kababayan is ayaw niya ang mga Duterte. So yan yung sa pagkakaalam ko mga kababayan. Baka mali ako, so i-correct nyo lang ako kung mali ako sa aking pagkakaalam. sige, mag-usap kayo ni Jane, ni Ma'am Jane, saka ni Ma'am Shena, mag-usapan natin and let's meet kung ano plano mo. So if possible, will you be keeping your show in TV5? Yes, kasi Sabay- tinanong ko na kay Chairman Garcia kanina, yes, hanggang February 10, you can still do your show. February 11, hindi na pwede. Kasi campaign time na yan. Yes. Wala pong bilin sa iyo si VP Sara? Sabi lang niya, good luck. Kung ano yung matutulong ko sa'yo, sabihin mo lang. Sa nakikita natin mga kababayan sa expression ng mukha ni Kuya Will is parang makikita mo talagang parang may pagtatampo. In my opinion lang mga kababayan, baka naman kasi hindi ito inofera na sumali sa PDP laban. Kung i-base natin sa interviewing ito mga kababayan, so makikita natin sa kanya mukha, parang may something talaga. Siyempre, hindi na ako salamat to, Vice. Basta nagbibigay lang ako ng kortesiya. Even with Honey Rose Mercado from Malacanang. Sinabi ko, pakisabi kay First Lady, kay mahal na Pangulo na I'm running, hindi ako kalaban. Yun. Minention niya talaga una si First Lady Liza Marcos, mga kababayan. Parang sa interviewing ito mga kababayan, hindi na tayo magtataka if one day kung mananalo man si Willie, hindi na tayo magugulat na bigla na lang na nandun na siya kakampi na siya ng kasalukuyang administrasyon. Dito pa lang sa interviewing ito is nagpapakita na ito ng senyales. So, hindi malayong darating ang panahon na makikianib na rin siya sa bagong Pilipinas. Makikialyansa na rin siya doon. Kasama ako, gusto ko magpasaya. In fact, nasabi ko pa sa kanya, you can use my show. I can go around the world para sa OFWs. Yeah. You know, papasaya natin. Yung parang dating First Lady Imelda Marcos, yung balik saya. Ako more of gusto ko yung makakapagpasaya sa mga Pilipino. Paano niyo po ipagsasab... Ayun mga kababayan. Inoffer niya ang kanyang show para magpasaya para kina Bongbong Marcos. Di ba may itbulaga pa rin siya? Magbabasa po kayo ng So may bills. mga araw na wala kayo. Alam mo, yung bills na yan, The bills are hundreds ang of dami ng pages batas na long. ginawa Nabago ba yung buhay na mahihirap? Pero yun po ang trabaho ng isang senador mas legislative Para talaga. saan? Para sa bansa? Ang dami ng batas na ginawa. Ba't mo itinatanong, Kuya Will, kung para saan? Para talaga sa bansa. And besides, yun yung trabaho ng legislative branch. Hindi sa minamaliit ko yung katalinuhan ni Kuya Will. I know matalino si Willie, pero kung i-base natin sa kanya mga sinabi, hindi talaga ganoon kalalim ang kanyang understanding regarding sa kung ano ang trabaho ng isang mambabatas. Kasi sinabi niya, para saan? Para sa Pilipinas. Tanong niya nag-interview sa kanya na para saan daw yung bills. Ayun, sabi niya, ang trabaho dapat natin is gumawa ng mabuti.
kahit hindi ka mambabatas, kahit simpleng citizen ka lang ng Pilipinas, kaya nating gumawa ng mabuti. Hindi na kailangan na maging isa ka pang senator o congressman or anumang posisyon sa politika para makagawa ka ng mabuti. 'Di ba? That's Senate's main role. Legislative chamber siya. But it's ano your job gagawin ko? to- Kaya gagawa ka ng batas para sa mahirap. Kasi ang dami Ayun, sabay bawi. ng batas. Ilang batas naman nagawa na from the start ng mga senador. May nagagawa ba? Ano bang batas yan? Ang pinakagusto kong batas So, ayun, nagtanong siya kung anong mga batas na nagawa na. Ang dapat gawin ni Willie is dapat nag-prepare siya kasi hindi may iwasan na mayroon talagang mga interview na katulad nito. Ang tatakbuhan niya is gagawa siya ng batas. Yan yung magiging role niya kapag nanalo siya bilang isang senator. There's been a lot of laws enacted, but I want to come back for a second to the politics of it. Tagalog, Bakit please. po kayo hindi... Sorry, Politika medyo muna tayo. baraka na. Ayan. Paano pa kaya pag nasa Senado? Kasi ang batas natin nakasulat in English, hindi sa Tagalog, 'di ba? I don't know kung gaano kalalim yung vocabulary niya. Hindi naman sukatan ng English para masabing matalino ang isang tao, mga kababayan, Pero usually kapag makipagdebate ka sa Senado, magdidebatihan kayo regarding sa ipinapanukalang batas. Ang gagamitin yung lengguwahe doon upang makipagtalastasan is English. Medyo baraka ko eh. Bakit Para po kayo... maintindihan tayo ng mga Pilipino lalong-lalo na ako Bakit po kayo Huwag mo lang akong pinupoy, ako din hindi lang po sa tumakbo under PDP laban? Hindi naman nila ako inoferan eh. Wala nag-offer sa akin. Ayun. Maliwanag na sa ating mga kababayan na hindi siya inofera ng PDP laban. Kaya siguro mga kababayan na siya na mismo ang nag-offer sa kanyang show na ipapagamit niya ang kanyang show kina Bongbong Marcos. Hindi natin maiwasan mag-isip na may pagtatampo siya kay PRRD. Offer sa akin. So, si Manong Chavit is independent. I've talked to Ben Tulfo, so independent siya. Sabi ko, ang kasama ko dito, yung nagmamahal sa programa ko. Yung programa ko is about almost 17,300,000 followers sa Facebook. 8 million sa YouTube. Siguro naman ay sapat-sapat na yun na tutulong sa akin. Para sa kanila naman itong gagawin ko, hindi naman para sa akin. Alam mo, Ayun mga kababayan, ginawa niyang basihan ang followers at subscribers niya sa Facebook at YouTube. pero kung ikaw ay nakaupo at may batas ka, you have a big budget para sa mga kabayan. Matutulungan mo yung buong Pilipinas eh. Yun nga lang, pag senador ka, ang budget, alam ko, sa AX galing, tapos sa DSWD. Kumbaga, hindi hawak ng Office of hindi the po Senator. Sa pagkakaalam natin mga kababayan, hindi po ang mga senador ang may hawak sa pera ng bayan. Kasi, kaya nga, pinagbabatihan yan sa Congress at ipapasa yan sa Senate at pipirmahan ng Pangulo. But, hindi ibig sabihin na sila directly ang hahawak ng pondo. Kasi mayroon tayo mga agencies na kung saan dumadaan yung pera. Like yung minention kanina na sa AX, sa DSWD, makikita talaga nating mababaw yung pagkaunawa ni Willie sa role ng isang senador.